may mga pansahin, no? May mga times nga dili gyud nato ma-express. Pero kabalo gyud ko nga matag usa ka nato na gyud tay pasalamatan sa Ginoo. Matag usa ka nato. Salamat sa Ginoo karon nga buntag. Although mo ni no maulanon ug kagabi gyud no. Salamat sa pag-uban sa Ginoo kila Brother Jeff ug siya no. Sahay mabalaka kita nay mga kauban pod gani nga post pod sang baha pod sa ilang balay pod. So dili na magay kwan na magay low pressure og na ay ang panahon magud nato murag dili kayo karon gyud mo ni no unpredictable. Pero salamat sa Ginoo sa iyang kaayo. Og karong buntag naana siguro si Ma'am Bimbim no naanay STS na ako na po'y mananghid kay si Ma'am Lugod kada may mga okasyon sa ilaha ako ra magay madali-dali niya itong Friday lang siya nagingon pastor ikaw wala pag dito sa balay no wala pag dehydrated dito sa garden o muna no nag-remind siya nga ako na pod ang magwali sa ilaha nga brotherhood karon nga buntag so absent sa ako sa STS na pod. Always excited unta no kadil ilang na nag-text pod. Nga mag-uban sa STS kay enjoy ang diskusyon diri sa kuan man gud sa message ako ri sa gisulti. Sige lang ang sa mga mensahe kung naa ka may mga questions dala na lang ninyo sa STS. Sunod no kung maka-appeal na. No? So niya kita na karon sa Romans chapter 5 no? Romans chapter 5. Okay, Romans chapter 5 naa nang atong Bible reader diha. Jan, ikaw yung ako nga kuan. Anak lang. Verses 1 to 5 lang Jan. Verses 1 to 5. Pamalandungan nato ang wonderful benefits of justification. Romans 5, 1 to 5. Sige, Jan palihog basa. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Thank you kayo Jan. Mataampo sa kita. Our most gracious and mighty Heavenly Father, salamat gyud ining 5 ka mga verses nga nagahatag og daghan nga mga pag-remind kanamo sa imong kaayo Ginoo. Aside from salvation, naghatag kay Ginoo sang igo nga rason kanamo nga samtang nagakinabuhi kami ining kalibutan. Dili man lalim, dili man sayon, dili kayo hayahay, dili kayo lunlon ang kalipay, pero Ginoo gitagaan nimo kami rason nga magkinabuhi nga malig-on ining kalibutan. Bilang mga anak nimo, bilang mga Christians kabay pa Ginoo nga enjoy namo kaning benefits nga gihatag nimo tungod Ginoo nga sa ning kalibutan walay laing makahatag kanamo og kalig-on o katagbawan kundi Ginoo ang kahibalo nga si Jesus Christ namatay, ilubong ug nabanhaw alang kanamo, which is the very core of the gospel. Salamat gyud Ginoo nga ang maayong balita nga among naangkon makahatag gyud Ginoo sang maayong prinsipyo sa kinabuhi namo samtang nagakinabuhi kami niining kalibutan Ginoo. Make our lives as a blessing to others as well, upon knowing these wonderful truths from your word.
Samtang Ginoo nagapamalandong kami, nagatuo, nagabasa ang imong mga anak, nagapaninguha Ginoo nga mabasa, mapamalandungan ang imong mga pulong personally kabay pa Ginoo niining among group nga pagpamalandong Ginoo mangin blessing sa matag Bisaya. I pray all these things in Jesus name. Amen. Last Sunday na pamalandungan nato ang faith ni Abraham, no. Gidemonstrate dito, gidisplay ang kinabuhi sang isa ka tawo nga nagkinabuhi sang ginatawag nato righteousness by faith, no? Ug mao ka na makita nato si kay Abraham sa iyahang kinabuhi, ang iyahang pag-exhibit sang faith, pag-explain sa iyang faith o pag-examine sa iyang faith. Mo naghimo ni Paul last Sunday sa napamalandungan nato, no, sa Romans chapter 4. Now diri sa Romans chapter 5 murag tatlo ka hugna siguro ni atong pamalandungan tungod nga may mga nindot nga mga butang nga maputlo nato, no, sa atong nga pagtuon og karong nga buntag na ay sa kaning first 5 verses niini nga chapter gi-record dira ni Paul ang mga nindot nga mga benefits, no, sa after kita ma-justify. Kung makita ninyo sa akong Bible diri sa King James version, ang pinaka last word dira sa chapter 4 is justification. Mao na ang last word dira, no, pinaagi sa illustration sa example ni Abraham. Mao ni nga pagkaabot diri sa verse 5, ang first word dira therefore, no? Therefore being justified by faith. So si Abraham ingon natong nahitabo kaniya ug kita pod maupod ang nahitabo kanato bilang nagtuo sa kang Jesus Christ. Kay Abraham, he believed God without any doubt. Although may mga times nga sa iya nga tawanon nga kaluyahon, nag-resolve siya sa paghimo, sa pag-solve siyang problems in his own way. In fact, makita gyud nato diri nga si Abraham nangin father of faith, pero regular po siya nga tao po. Mao na nga naapod siya yung mga plano sa iyang kinabuhi. Napamalandungan nato sa atong STS nga gihimo na nila nga kwan nga murag principle na nila nga every time si Sarah pangutan-on makadto sa lugar dili sila kilala, introduce niya si Abraham as his brother. Ug mao na murag na kasanayan na nila kay mao nang ilang gisabutan na daan kana siya tungod sa tawanon pod nga pananaw ni Abraham. Nevertheless, every time God talked to him, si Abraham wala gyud nagaduha-duha, no. Usahay gina-rebuke siya, usahay ginasiran sa Ginoo sang plano niya sa tanan nga higayon. So ingon ana kay Abraham sa Old Testament, sa ato sa New Testament, ang pinaka nindot nato nga pribilehiyo nato in this age, dispensation of grace, nga ang sentro sa atong pagtuo is the Lord Jesus Christ. He is the object, he is the center, no, of our faith. Ug walay lain gyud, no, mao nang ingon ni Jesus Christ, without me you can do nothing. There is no other way, there is no other resources, no, makaabot kita sa amahan kundi pinagi kang Jesus Christ. That's why ang good news nato ingon ana kanindot. Og tungod ni ana mao ning ingon diri ni Paul, no, tungod justified kita, na matarong kita, we are deemed righteous in the sight of God, no. Mao ni ang meaning sa justification no. Counted righteous, no. Makasasala pero giisip nga matarong tungod sa atong pagtukang Jesus Christ ug mao kani mga benefits na iupat diri nining 5 verses na iupat diri, no. Ang chapter 5 is extension or explanation, elaboration sang verse 4. Ang una diri nga privilege nato or benefits nato sa atong pagka-justified, ang una is in verse 1, no, peace with God. We have peace with God. Ikaduha, na nasa verse 2a, we have the privilege of access to God. Ang ikatatlo, we have the preview or perspective
objective of the future. And ang ikatatlo, we have known the purpose of pain. No? So, mo yung mga benefits. Peace with God, privilege of access, preview of the future, and purpose in pain. Peace, privilege, preview, and purpose. No? Mao kaning upat ka mga butang. Sahay magka bali-bali siya, pero nindot siya nga makita nato in this way. No? Sayon siya panumdumon. Kay upat ni siya ka P. Peace with God, privilege of access, preview of the future, and purpose. So, upat siya ka P. No? Peace, privilege, preview, and purpose. Ang verse 1, makita nato diri ingon niya, therefore, being justified by faith, we have peace with God. Ang ibig sabihin sang peace with God, ang ato nga kahimtang magud dati, no? Muratag ingon sa Ephesians, we are in enmity with God. Kaaway kita sa Ginoo, no? Bisan pa maingon ang uban, ako wa mo ko gaaway sa Ginoo, gatuo mo ko sa Ginoo. Mintras ang tao na apa sa sala o wala pa niya makilala si Jesus Christ, dili man niya ginaaway ang Ginoo, pero ang Ginoo mao ang nagtan-aw sa iya bilang kaaway. Kay nganuman, ang naghahatag sa ato asang state of being the enemy or in enmity with God is our sin. Kanang gamay kaayo nga word, 3-letter word, mao na ang nagababag kanato ug mao na naghimo kanato nga kaaway sa Ginoo. Mao nang hatag kanato sang status sa tubangan sa Ginoo nga kaaway niya kita. Mao nang from verse 18 sa chapter 1 ang hantod sa chapter 3 makita nato dira ang wrath of God nga gi-express niya sa mga kaaway niya, sa mga tao nga wala nagatalupangod sa iya, gi-explain na niya ngano man kinahanglan. Pero kung na-justify kita, kung nabutang na nato ang atong pagtuo diha kang Jesus Christ, kanang pag-away, kanang kaaway, kanang enmity nato, the war is over between us and God. No? Mo nang nindot, no? Dili na ta kaaway sa Ginoo kun dili nga ingon dira naa na kitay at peace with each other, no? Ang peace with God is good kana sa atong relationship sa iya. Mao kana ang standing nato sa iya. Nay isa ka peaceful nga ginaingon sa Bible katong gibasa ganiya ni Manjoy kung nabantayan ninyo sa Philippians chapter 4, no? Verse 6 to 8, no? Ingon sa verse 6, be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. King James na ang gibasa ganiya ni John Moraga in IV siguro or lahing nga version. Pero mao nag-ingon sa verse 6, pagkaabot sa verse 7, ingon niya, and the peace of God shall keep your hearts and minds through the Lord Jesus Christ. So dira makita nato ang giingon dira peace of God. Ang diri sa Romans chapter 5 is peace with God. Ang peace of God is a result of the peace with God that we have through our Lord Jesus Christ. Kaya nga naman, dili na kita kaaway sa Ginoo. So kung magpalapit kita sa iya, naa kita'y kalinaw. No? So ang butang diri nga makita nato, when Jesus Christ is our Savior, He will give us the peace with God. And if we consider Him as our Lord, we will experience the peace of God. So ang peace with God is a fact. No? It is objective. Once nga nadawat nimo si Jesus Christ na ng peace with God, na-reconcile na kita, morning ang isa sa mga words diri nga makita nato, no? We had been reconciled with God. Mo nang makita nato sa 1 Corinthians 5:10, sabi? Sa verse 10 di ay, no? Naadira, no? Ingon niya dira, for if when we were enemies we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. No? So, we were enemies before, pero gi-reconcile, gipasag-uli kita sa Ginoo. In our relationship, no, human relationships, ingon ana man no, kanang away-away niya,
na magdili na magtingganay unya tapos walay pasayloay, kay kahitabo na usually sa mag-boyfriend, girlfriend. Pero sadly nagkitabo po na sa mag-asawa, gitabo sa panimalay, no? May mag-away ingon ana, tapos ang iban maglakaw, maglayas, dala ang sakit sa buot. Pero kung magkapatawaray na o mag-reconcile na, dira na mabalik ang nindot nga relationship. O nang ingon sa uban gani no, sa mga mag-uyab no, nga pagkahuman na ng away-away kanang mag-reconcile na, it will become sweeter no, than before. Okay, nga naman, mabatyagan ni mga sakit di ito kanang mag-away. Dili di ay lalim. No? Labi na gyud sa sulod sang panimalay kanang magbingkil-bingkil, no? Tapos maghilom, tapos yun pa nila magbungol. Kantud sa time nga ma-realize ang isa nga wala gyud ayo kaning kahimtang nga mag-away-away, magbingkil, mga pasaylo. Nya, kabalo ka ang nindot kung kanang mga bais-bais god nga kanang walay hinungdan, kada isa gina-express lang niya patasay nagtingog mo na ng mga rason mo na i-justify ng kaugalingon tapos dili na magtingog tapos magbulag tapos magtalikdanay maghigda unya tapos samtang nagatalik-danay ma-realize tapos ang isa mangayog pasaylo nang nindot po da kaya ang isa mangayog pasaylo ang pasaylo ay mo nang isa sa mga illustration no duman ako nga mag-asawa nag-away sila unya wala sila nagtingganay. Nya tapos ingon sa nuno sa bana magsigiling ingon ani di ko kagwanta ni sakit kayo. Nya mga nagpasaylo. Tubang niya ang asawa han ani mga pasaylo kay nakasayo ko kay ingon ani akong pangsulti ingon ani akong gibuhat ingon na ingon sa asawa. Okay lang naahan kay ako na realize ko na ako nga akong mali ingon ani di ay katong gisulti nako sa imuha nga kuan nga nun ana po dili po di ay maayo ingon sang bana ayaw na ako ang may sala dili ikaw ako gyud ang may sala kay ako gyud ang nag-una gyud ako ingon sang asawa dilihan oy ako gyud ang may sala kay akong baba ana gyud ingon sang mana dili oy ako lagi ingon sa ako lagi nag-away na po silang duha na po siya punting ganay dili mag-ako isa kasi ikaw na no, pero kanang ma-reconcile nyo o magsabot ana kung ang nakasala mga pasaylo niya katong nasadan naghatag og pasaylo nindot kayong kahimtang mao ning ingon diri peace with God mao ning kahimtang nato ang peace of God is subjective it is feelings no ang peace with God is a fact objective ang peace of God is feelings no it is subjective kanang mabati ganin nimong kalinaw no bisag gubot ng tanan ikaw imo iya murag okay ka lang kay ngano man natay peace kanang peace of mind nga gikan sa peace of God mao nang nindot kaayo nga bisag paunsa kadagko sang problema kinsa may exempted sa atos problema tanan man pero kabalo ko mo nindot kayo no itong time pa no nag-istorya pa kami ni Brother Ching kanang nindot gani nga karakter nga kung na may problema no kabalo ka mag-handle ana gently basta sa isa-isa na mga problema no one time naka-share si Brother Ching may mga problema sa atong dito sa Loti una na istorya atong nga time kung may mga problema between kanang nindot gani may istoryahan okay kana makita nga ikaw ang imo nga karakter, ang imo nga demeanor, ang imo nga blatyagon, gusto nimo ang kalinaw between our relationships. Kanang ginatawagan ni nga peacemaker. Di ba sa Beatitudes, isa ka na, blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Ingon ana na eh. No, kabalo ka mo bisag Christians kita, kung dili kita ingon ana, ang atong relationship wala nato gina-acknowledge ang kaayo sa Ginoo ang gahom sa Ginoo dili nato na matagamtaman ang peace of God kung pasalawayon kita nga Kristiyano dili kita matinuhol nagadepende ka na sa ato nga pag-relate sa atong kaugalingon sa Ginoo mao na ang peace of God is experiential pero ang peace with God naa na makita nato iya sa atong nga justification dira na kang Jesus Christ wala niya nagadepende sa atong ginahimo
ang peace of God yan nagadepende na sa atong nga pag-relate sa atong kaugalingon. Mao na nga naay mga Christians makita nimo nga Kristohanon na gyud siya, no? Di ba napamalandungan na nato kung unsa nangin kahimtang nato kung Christians na kita. Pero dili usay di na makita ba nga ang kalipay, ang gahom sa Ginoo sa kinabuhi, murag siya lang gyapon nagakarga sa iyang kabug-atan, sa iyang problema, sa iyang paningkamot. Murag ang Ginoo gani wala na set aside. Dira nimo makita kani nga mga Christians dili po na sila yang malipayon o dili po sila ligon. Kaya nga naman, naa na sa ilang kaugalingon dapat ngitugyan at tanan sa Ginoo mo nag-ingon sa Philippians, di ba? Let your request be made known unto God. Be anxious. Huwag kang problema. Ingon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Kaya unahon mo ang Ginoo. Ang Ginoo iya, wala man di man ang pabaya. Ang problema usahay, ngay mga Christian, testingan nila ng Ginoo, testingan na ito, kung tubagon niyo sa Ginoo, kung dili, gani, bantay na ng Ginoo. So, wala yung peace of God, ya. Anak ka na sa Ginoo, pero ang imong amahan, dili maayo ang imong relationship sa iya, ha. Mo nang wala pud kay kalinaw pud. Pero kita, being justified by faith, mao ning ato na kita'y peace with God. Jesus as Savior give us the peace with God. And Jesus, if we acknowledge Jesus as our Lord, we will have the peace of God. Mo na nga ang kalinaw sa Ginoo makita nato na mabatyagan nato, no, matagamtaman nato, mabati nato kung ang atong kinabuhi gihimo natong Ginoo as our Lord. Pero peace with God, that is the result of our justification. Isa sa mga benefits. We are reconciled with God. Kaduha, ingon dira sa verse 2, no? A. By whom also, di ba? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tapos ang word diri nga also. We have also this. Sa access. No? By whom also we have access by faith into the grace, this grace wherein we stand. So, mo ning isa ka butang makita nato, no? We have the privilege of access diya sa Ginoo. Mo nang ingon sa Ephesians, no? Ephesians 2:13. Diyan, nakapadala dyan. Palihog basa dyan, B. Ephesians 2:13. Wait lang. Sige. Pangitaasa. Okay, parihot nga duha. Ako, di pupaspas mangita. Tapos, i-appeal na lang na ang 14, no? Ephesians 2:13 and 14. But now, Christ Jesus, ye who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Tani mo na, no? Ingon niya sa 13. He is our peace. Tapos, he has broken down the veil of partition. Kabalo mo kung imong panon kani sa Old Testament, no? Sa ilatay ni Moses sa tabernacle, kung gusto sa Ginoo, kung gusto sa mga tao ang palapit sa Ginoo, gusto nila mag-devotional o kung ilan ang dalon ng Bible dito niya, dito sila sa Holy of Holies, sa sulod sa tabernacle, sulod sa suksok, pinaka sentro dito. Tapos dito sila magbasa Bible, dito sila magampo. Kabalo ko mo sa may tabo, mamatay sila. Dili pwede. Dira lang sa gawas. Ang ilang buhaton adto sa mga pari, tapos ang ilang mga kwan sa Ginoo, mag-atag sa offering, peace offering, sin offering. No? Sa labangan diskasan namong tithing kung applicable pa ba sa ato. Balo mo sa Old Testament, ang tithing equivalent na sa taxation, no, sa Israel. Pero aside sa tithes nga ginahatag sa Israel, daghan man na sa mga offerings nga ginahatag sa Ginoo, na free will offering, peace offering, sin offering, daghan pa, no? May mga first fruits, mga yun na. Dili na nila pwede dalon dito sa tubangan sa Ginoo. Ang mga pari mo nang antuan nila, unya ang mga pari mo ato dito sa tabernacle, dili po sila pwede magsulod dito sa Holy of Holies. Kaya nga naman, ang makasulod dito sa Holy of Holies, katong
high priest lang. Isa lang nakabuo kaning high priest nga ilang gipili. Gipili sa Ginoo tapos magsulod siya dito sa Holy of Holies kausara. Once a year lang. Tapos magsulod siya dito kadali. Tugyan ng sala sa mga tao. Kinahanglan i-prepare niya ang galingon kay kung dili siya preparado ug siya mismo dili takos. Mao na nga ang ilang ginahimo ang mga high priest dito magsulod sa Holy of Holies na nahigot sa ilang nga tiil. Unya tapos naanay bell sa ilahang sutana nila sa ilang sanina. Kay ngano man kung medyo madugay na ang high priest dito niya medyo hilom na mag-doubt na sila kung saan may tabo dito, ilan ang ilihokon tong hikot tapos ang pari po maglihok, madunggan nila ang bells, no? Madunggan nila. Ibig sabihin, buhi pang pari. Kaya nga naman, kung ang pari na sa sala, ang high priest na siya mga medyo, ingon na to, kabulustugan po, no? Ana man na, no? Sa mga religious leaders, bisag pa, sa ato nga grupo, sa ibang mga grupo, labi na gyud katong mga grupo nga ingon na sila'y infallible gyud nga leader nga nila. Pero kung makasala siya sa ilang time ni Moses, dili gyud siya makagawas nga buhi sa Holy of Holies. Kay ngano man, dira makita ang presensya sa Ginoo. Kanang Holy of Holies gina-separate kana sa ginatawag nga veil nga walay makasulod dira bisag kinsa bisag pare. So ang mga tao kung gusto nila magsimba sa Ginoo dili sa gawas, unya ang mga pari diri sa sulod sa templo pero sa gawas kay sa Holy isa lang dito makasulod. Nga naman ang high priest siya ang nagadala sang mga pag-ampo, pangayog pasaylo sa mga tao, ang needs sa tibok nation of Israel. Siya lang nag-represent dito. Kabalo kamo sang nadawat nato si Jesus Christ as our Lord and Savior. We are justified. Mo ni ingon, we have been given the privilege access to the Lord. So, pwede na kita makapalapit sa Ginoo anytime. Imagine lang na nato ang mga tao gusto nila magpalapit sa Ginoo, dili nila mahimo during their time. Pero sa tuwa karon, anytime pwede kita makapalapit sa Ginoo. Unsa kadako nga pribilehiyo kana para kanato. Problema sa uban ng mga Kristohano, they did not grasp that privilege. They did not enjoy that opportunity na makapalapit sa Ginoo anytime. Kung ikumpara lang dili ka makapalapit dito sa unang time, dili ka makapalapit kung wala kay halad, wala kay mga sacrifices, dili ka makapalapit sa Ginoo. Kung makapalapit man ka sa iya, dili pa gyud ikaw personally. Pero karon we are considered as spiritual priests sa tubangan sa Ginoo that anytime we can have access to God. So morning isa sa mga butang nga makita nato diri nga benefits ang atong justification. We have a privilege of access. Kabay pa nga i-enjoy nato kana. Nga every time, na kita kinahanglan sa Ginoo panawag ko diretso. Mura ako nga sa personally mo ang ginahimo po. Unay mga problema Ginoo. Unay mga mag-share og prayer request, kana na dayon diretso na Ginoo niya. Needs muna. Dili na kinahanglan nga mag-adto ka dito sa sulok pag yun mangita kag lugar dito para lang yun makapangamuyo sa Ginoo. Kana nga mga times are very special nga imong tanawon ba, no? Nindot kayo nga anytime makapangita kag lugar, makaampo ka dito. Ikaw ra gyud isa magistorya ka sa Ginoo. Pero kabalo ka mo bisag unsang orasa pwede ka maka-communicate sa Ginoo. Lord, ni ako karon. Ni ako himuon karon. Na ako every time kay nga naman walay limit walay harang. Di kuha na sa Ginoo harang, gitagaan niya kita niya ng pribilehiyong makapalapit kita sa iya. So una, we have peace with God. Ikaduha, we have privilege of access. Katatlo, ingon niya dira sa verse 2b, sa letter part. And, no? Una, ingon niya, also. Tapos, and, di ba? Dugang pa yun. Rejoice in hope of the glory of God. We have a perspective of the future, the view of the future. That is our hope. Paglaom. Muna ingon ni Paul sa 1 Corinthians 15:19, no? If in this world we have our hope only in the Lord Jesus Christ, we are of all men most miserable. Muna ingon niya sa 15.
he talks about resurrection, no? Kung wala si Jesus Christ ma-resurrect. Pero ingon niya, if in this world our hope is in Christ, we are of all men most miserable. Kung diri sa kalibutan, ingon nana, kay Jesus kita, kay si Jesus lang atong paglaom. Diri sa kalibutan, kung ingon nana, wala lang gay, walay lain. And so, mo na ingon sa isa ka ilunggo. Maayo pa mapatay, total ay. Siya gwapo ka gani karon, no? Kung imong tanawon sa kaning COVID, no? Naigipasa si Pastor Sirha sa kuang ingon niya magpabakuna na taday, no? Ga gani una naga ilunggong marag parudigon nga ipasa niya nga katawanan, no? Ingon niya after sa COVID after 2 years daw ingon sang kwan sa vaccine manginsumbihan taw matay ta. Yati ano gid kung mapatay ta ano man anong problema kay mamatay man tagyapon mapatay man tagyapon bisan ano oras mamatay man tagyapon ti kung mapatay ta sa vaccine basta nagatuman ta sa atong nga gobyerno di kundi at least kinabuhi kita nga matinumanon, no? Kay dira man tagyapon padulong ang iban una lang. So sa ingon na naging una to niya na pandemic na ay kanami nga kuan na nagbigaduho na mga problema. Kung dili lang sa kalibutan, wala lang gyud tayo nagahandom gyud nga may paglaom kita nga diha kay Jesus Christ. Mas maayo pa kundi mas maayo pa na lang uli na lang unsa na lang pahuway na lang. Kay luoy kayo labi na kung Christian ka, dili ka mangila, dili ka mag-corrupt, dili ka mag tikati ka. Problema ganito sa Christian sa mag-tikatik pod. Pero dili sa kalibutan kung dili ka mangitag diskarte usahay to the extent nga maghimo ka na sa mga butang nga dili nindot ay maglisod ka oy. Maglisod ka. Pero salamat sa Ginoo kay Christian kita. Dili kita pabayaan sa Ginoo. Pero kung diri lang sa kalibutan unsa may enjoy nimo diri? Siyempre kaning mga butang ingon nga mga kalibutanon ng mga butang ingon sa mga tao sa kalibutan very attractive. Usahay kita ng mga Kristiyan sana po. Dili gyud nakalikayan sa ako gani no. Ganahan pud ko sa kanang mga pero unsa may kumparar gyud nato. Mo ning isa ka butang ang makita nato diri no. Bilang mga anak sa Ginoo, kanang word gani nga kanang principle ganing giingon nga the best is yet to be, no? The best is yet to be. Diri sa kay Jesus Christ mao na niyang pinaka the best in the future. Kay mao kaning ato nga bulahan nga paglao. Mao nang ingon sa Titus 2:13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God. Mao nang ang ingon diri na rejoicing in hope of the glory of God. Muning kung basahon nimo dira sa Exodus 33 no unsa na siya nga verse 18 siguro na nagpray si Moses no nga ipakita sa iyang glory. Ingon pa sang isa ka commentator, unsa pa man ka Moses unsa pa imong pangitaon nga gipakita na sa Ginoo iyang gahom. O di ning mga pagtawag sa Ginoo sa imo, kita nimo burning bush. Kinsa may nakakita lain ng burning bush? Wala na. O niya tapos ang you turn water into blood, na 10 plagues nag-command dito nga ikaw ang nagpahupa ato. Tabok ka na sa tunga ng dagat, nagulan nagtinapay gikan sa langit. Tampusan nimong bato maghatag og tubig. Unsa pa may pangitaon nimong glory of God ya? Diba? Ya ingon sa Ginoo, kung gusto gid mo makita nga kung himaya, walay tao man nakakita sa kuwaw nga mabuhi. Pero kung ka mo ang kung imong tanawon gyud no sa kay Moses, ngano nga gikulangan pa siya. Kaya nga naman, wala gid niya makita ang tinuod nga presensya sa Ginoo. Pero kung Christian ka, mao ka ning atong nga paglaong. Later on, we will see God face to face ug makita na gyud natong tinuod niya nga himaya ug mao ka nang nagahatag
dapat maghatag sa tuwag kusog karon nga adlaw, karon nga panahon, at this very moment nga naa kita ginatan-aw nga kaugmaon nga pinakanindot sa tanan forever. Kaya nga naman, the presence of God will be there. We will be in the presence of God. Di ba kung Christian, kanindot kayo na, ingon, tutuor ka na. O siyempre, kung patuo-tuo lang dili naman tinuod, say, bisan pa gani, di ba? Bisan pa gani, dili tinuod ka lang. For example lang, kaning bata nga gamay, nga mo nang gina-appreciate nato no, ang pagtuo sang bata. Kaya nga naman, ang pagtuo sang bata, ingon ni Jesus Christ, it is kind of faith nga, very genuine, very raw. Walay kwan eh. Pag ingon nimo sa bata, kung mag-ingon ang bata nga oo, nagtuo siya, tuo gina sa Giyod. Mo na dito sa Lilo, dito sa mua, naanay kanang word gani nga into-into. Mo na ginasaad sa mga ginikanan, maglakaw siya sa mga bata nila. Diri ka lang taa kay magpalit kog into-into Pagbalik ko niya, dalaan ta kag into-into. Kanang into-into gud kanang ilad-ilad gud. Ang bata, basta kaya dalaan ko yung ito. Sige, diri ka, dula na ka diri. Pag diri, pag-ipos ka diri. Pagbalik ko niya, may into-into, daghan kayo isa ka basket. Oh, sige. Sige pa, ang bata. Ang problema lang, ang bata, dili siya usay dali makalimot no pagbalik sa tatay. Tay asa nang into-into? Ay, tapos. So, explain naman po. Ay, tumba ko, imong giinto ang bata giilad. Kaya nga naman ang bata dali magtuo. Kita kung dira na lang gyud sa pagtuo ingon ana ba nga pag-abot nini, pag-abot sa atong kamatayon, maabot ang time, moadto tag langit, dalon to sa Ginoo sige. Kung dili man na tinuod, di ba? Kung siya mawala sa tuwa. Mo na ingon gani one time sang nag-discuss kami ana sa kauban na mga kaning classmate namo no. Discuss kami sa saksi ni Uba kay sila wala pa man gyud sila kasiguro sang langit no. Na wala gani sila gituong na langit. Ingon sa akong classmate, oh, mas nindot ang amua ngano nga magsaksi ka pa sa amua. Nga mas nindot man amua kay kami na ilangit kamo wala. Oh. Tayo kung wala magitinuod nga langit, hala sa duta, o pareho ta. Dito sa yuta. Oh. Pero kung nailangit, namos yuta namin sa langit, mas nindot dito, mas nindot. Dili na lang may mag-uban sa inyo, kay mas nindot ang amua. Nailangit. Di ba? So, diri makita na to. Kani nga paglaom, magdasig dapat sa to, ato nga, nailangit yandam Ginoo. Noon nga napag yung presensya si Moses, naghandom lang sa isang presensya sa Ginoo. Pero kita iya maatagamtaman na nato ang physical nga presensya sa Ginoo later on. Di ba nindot kayo na? Mo na naghatag ka nato og blessed hope, mo ingon na diri, rejoicing in hope. Mo na naghatag ka to kalipay. We are citizens of heaven. Ang nindot kayo diri sa to bilang mga Christians, ang kinabuhi nato sa kalibutan. Ingon nato very simple. In fact, usahay nagapaningkamot pud kita nga mag-tinad pod nindot po atong kinabuhi, which is very natural. Natural nga kung naay pag-asa nga naay opportunity nga mag dato grab that opportunity walay doota na nindot na siya. Pero ang pinakanindot nga samtang naga-aim ka sa mga butang nga maghatag kanimo og kalig-on nining kalibutan. Ang pinakanindot katong tan-awon nimong didto. Unya, ang imong kadato, ang imong kalig-on, ang imong kalipay, ang imong progress na ining kalibutan, buhaton nimo na aron nga naa kay mahagad paadto dito sa taas. Nindot na. Gamiton nimo kana nga pribilehiyo. Una-una nimo. Kung ingon ana gyud kung tinuod man gyud ni nailangit nandito ang Ginoo, talon niya kita dito. Sa pangitao na to dis kalibutan. Honestly, usay makalimot pag paano po. Yung mga pag-antos na yung mga usay na yung mga kita ni mong tay vision ni ana. Mo nang ingon ni Paul sa Colossians. Set your affection on things above, not on things in earth. Set your affection. Tapos ingon niya pag
the things that are seen are temporal, but the things that are not seen are eternal. Muna hindi kayo. Muna hindi makita na to sa kay Paul. Kung imong naunaon, mao nang maghahatag sa tuwa sang dako kayong kalipay sang tanga kita sa kalibutan bilang mga anak sa Ginoo. Then lastly, ingon niya diri sa verse 4, sa verse 3 and 4. And not only so, niya na po, no? Not only so. So, kanang, kung sa kuwan pagani, parang package good sa kanang mga travel and tour, di ba, na yung mga package na, munaning benefits, o munaning mga amenities, yung munana, munani, na free travel, na free food, free accommodation, ang hotel, yung munana, ang hotel na kagatubang yun sa view, ana. Tapos, dili lang ingon ana. Oh, napay ana, napay lain. Oh. Morning diri. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, purpose of our pain. Morning on diri ni Paul, no? We glory in tribulations also. Ay, nindot na tong tatlo, nindot na tong peace with God, privilege of access to God, preview of the future, bugang pag-pain, di ba? Kanang tribulation. Kabalo ka ng word nga tribulation, ang root word o ana, kanang mura na siya kuan kanang sa ilaha nga time sa Israel kanang ang ilaha nga tracing floor tracing floor sa ilang weight sa wheat ba na wait. Kanang ilang trigo god sa tuwa diri kung may man bugas man palay man no di ba mag-tracer ana ginapaagi na sa kanang murag nay machine nga sa una sang wala pa ng tracer kanang ginahimo nila kanang kawayan nga gina lansang niya tapos dira paging humay dira kuha parang ang uot magkuha ang humay dito murag ingon ana pod nga picture kaning ginatawag nato nga tribulation gina tracer yang isa ka paagi sa una nga mag-tracer kita di ba ginalinas mo na ang palay para nga makuha ang mag-separate ang bunga. Balo ka mo sa tuhay ingon ani pun kahimtang no. Ang justification ingon diri is not an escape from trials but a guarantee that these trials has a purpose. Morning ingon diri ang purpose ng isang trials diri patience. Ang patience experience ang isa ka words ang experience is character. Ma-develop kita no. Morning ingon sa isa ka pastor one time sa iyang wali, trials are not to impair us. Trials are not there to impair us, but to improve us. To show a real character as Christians. Kung paano unsa kita kalig-on. Ningon dira, grace under pressure. Diba? Sa kuana sa beauty contest mo ng grace under pressure, di ba? Sa makapandol ka na smile, gyapon tudog gyapon smile. Sa tuwa ingon ani. Unsa man nga mga kalisdanan, unsa mga kasakit natong atuba. Because we are justified, we have peace with God, we have access to God, and we have this kind of future, this hope. Kung naa kita sa trying circumstances, mao kaning magpakita nga ang kanang atong pagtuo og relationship sa Ginoo dira pagid na siya magkuan pagid magsinaw pagid magkinang pagid mag-shine di ba mao nang ingon ni Jesus Christ no let your light so shine before men. Ang trying circumstances nato if we can stand strong under trials dira nato mapakita ang kinabuhi nato nga nining kalibutan di ba. So ang peace with God mao na ingon nato mao nang past experience nato sa Ginoo tungod nga our sins will dealt now we have been declared righteous in the sight of God. Ang access is our present state nato na kitay access
anytime makapalapit kita sa Ginoo through prayers, no? And then in the future we have uh, a hope, glory that shall be revealed. Past, peace with God. Present, privilege of access to God. Future, preview of the future. For the meantime, niya kita diri karon nagatubang kita sa mga trying circumstances. Nga naman, kabalo kita nga na purpose ang every trial that we have. Manong ingon sa Romans 8:28, di ba? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Ang trials nga ginagihan nato na ay naitumong ang Ginoo niya. Kabalo ka mo, ang isa gyud sa mga tao nga nangin example nga nakarealize niya na is Joseph. Diba? Kung atong naon, pamalandungan, wala pa nato maabot sa atong STS. No? Pero grabe kayong experience ni Joseph. Nasilos ang iyang maigsoon, gilabay siya sa balon, gibaligya siya, nanging slave siya. Pag abot siya nga nanging slave siya, pasanginlan siya sa sala nga wala niya nahimo, gipriso siya nga dili mataro nga pagkapriso sa iyaha, tapos gikalimtan siya sang iyang amigo dito, di ba? Dili lalim na kanang i-ostracize ka sa imong maigsoon, dili ka tagdon og maayo. Bisan diri sa tuwa, sakit na kayo. Di alabi na kung mangin physical na. Baligya ka, karon wala magibaligya, wala may mong palit. Takpon man ang nagabaligya og tao. Pero sa ginabaligya kita sa lain nga paagi. Istorya usay ibalik pwede kita ibaligya kanang tawanan na di ba? Pasingin lang ka sa sala wala nang mahimo. Dili lalim. Suhon ka, wala kay sala. Tapos kalimtan ka sa imong amigo, kanang fair weather friends ni ginaingon, no? Kung yahay, si anay kay wala na, siya na nagayahay, kalimtan ka na. Say makaingon bantay. Pero si Joseph wala. Antod nga nag-abot ng time may igsuon. Muna to nahadlok na siya kay imbis nga tamas-tamasan nila si Joseph. Gihimo may noon siya nga second in command sa Egypt. Karon na sila at his disposal. Pero sa ingon ni Joseph sa Genesis 5:20, you meant it evil for me, but God meant it for good. Mo nang parehas na, mo nang cross reference sa Romans 8:28. That every sickness, every pain, every trials, every sufferings that we have a purpose. Hindi kaya no. If we are justified with Christ, if we are justified by Christ, ang atong justifications na i-benefits. Ay daghang benefits. Kaning upat makita nato diri ni friends. We have peace of God, we have peace with God, and it can also result to peace of God na may experience nato. We have the privilege of access. Can come to God anytime. Huwag ang Ginoo dili na pulaan sa ito ang mga pagampo. Dili siya ginakapoy. Pero sa atuwa usahin ay palapit sa tuwa, kanunay na lang. Usahin ka, ako na lang kanunay. Kadto na po sa uban. Sa kapuyan kita. Pero ang Ginoo wala. He enjoy listening to our prayers. We have become priests of God. High priest pa. Pwede kita makapalapit. Manang wala na kita kapalapit sa mga paris, mga santos, bisan pa kay Mary, wala na kita nag-agi. Kaya nga naman, iputol na sa Ginoo ang veil sa Holy Holies. We can come to Him. We have the hope. We have the preview of the future. And we have this knowledge of the purpose of pain. That pain has purpose. So peace with God, privilege of access to God, preview of the future, and purpose of pain. Benefits ka na sa justification by faith. If you are justified by faith in the Lord Jesus Christ, dako kayo nga benepisyo ang imong ina-enjoy. Sa SSS, di ba, na benefits. Sa mga SIS, mga insurance, sa mga packages, kani isa sa mga benefit package na gihatag sa Ginoo sa tuwa sa justification nato. Kabay pa nga i-enjoy nato kani. Sahay no una tanawon sa tuwa sa mga tao, sahay mismo tanaw nato sa Corgolingon. Wala kita. Pero sige lang. Tanawon lang nato mo ningon nga tanawon nato sa puzzle. Dito makitang kartada sa unahan. Kaya nga naman,
Ang atong kinabuhi as Christians, dako kayo ang blessings na gina-enjoy nato. Usahay wala lang nato nakaplagan, usahay wala lang nato na-realize, ug usahay pod wala gyud nato ginapangita. Pero salamat sa pulong sa Ginoo nga kanunay niya ginapakita sa tuwa kung unsa nga blessings, unsa nga benefits, unsa nga mga kaayo, unsa nga mga kanindot nga atong angkon tungod kay Jesus Christ. Mao nang unod sa gospel, di ba? Ang bad news na tunan nato. Ang bad news pangit kayo. Now, niya gina-enjoy nato karon ang benefits ng good news nga gina-enjoy nato. Ingon ani ka good sa nato nga good news. So kabay pa bilang Christians, magalakaw kita sa kinabuhi nga may kaisog, kalig-on, o dili na to kalimtan ang kalipay mag-ampo kita. Our most gracious and mighty Heavenly Father, Ginoo, salamat sa imong mga anak. Dili man gyud lalim kanunay ang among mga tamtaman sa kinabuhi namon ning kalibutan. Pero bilang mga anak nimo Ginoo, kabay po Dios nga kanunay namo i-remind ang among kaugalingon nga we are in this world but we are not of this world. Mga anak nimo kami, dalo nimo kami sa imong gingharian later on, ug samtang ni Ginoo niya kami diri, katubang man kami sa mga pagsulay aron Ginoo nga ikaw Ginoo magamold sa among kinabuhi aron nga magamit pa gyud nimo Ginoo kaning kinabuhi namo. Salamat gyud Ginoo niini nga mga paglig-on sa amuha. Salamat sa imong mga pulong. In the mighty and loving name of our Lord Jesus Christ, we pray with thanksgiving. Amen. Thank you o maayong buntag sa tanan and God bless sa inyong tanan. Salamat sa pagpaminaw. Ay, salamat. Salamat, Pastor.